Eastern Samar naman po ay maraming mga kalsada at tulay ang napinsala dahil po sa pagdaan ng bagyong Yolanda. Ito po yung mga nagdudugtong sa maraming bayan sa lugar na iyon. Dahil hindi po madaanan ng ilang lugar pa rin ay isolated at hirap ang mga residente na makahingi ng tulong. Ang pagpapadala naman ng relief goods papasok sa lugar, pahirapan din. Sa bayan ng Balangkayan, aabot sa 400 bahay ang totally po pinabagsak ng bagyo. Ang bayan ng Hernani hindi naman mapuntahan. Ang dalawang barangay rito halos mabura na sa mapa sa lawak at tindi ng pinsala. Nananawagan po ang mga residente apektado ng bagyo para sa malinis na tubig, pagkain at damit, at isama na po natin ito pong mga gamot para po sa mga residente doon. At sa taya nga po ng Philippine Red Cross itong mga nakarang araw ay para sa kanila nasa 1,200 ang initial na bilang para sa mga nasawi. Ito lamang po yung nakikita sa mga tabing kalsada, sa mga tabing dagat o di kaya po ay mga iba't ibang lugar kung saan po natabunan yung mga biktima. Pero sa tansya po ng gobernador at ibang opisyal ng Leyte ay maaari pong umabot sa 10,000 mga biktima. At isa po sa mga pinoproblema doon ay kung sakali po na may mga nasawi na buong pamilya at wala pong mag-a-account o di kaya po ay maghahanap para sa iba pang miyembro ng mga pamilyang ito. Kaya ito po ang sitwasyon na kinakarap din para sa kumbaga accurate na pag-account sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Samantala, nagpaabot naman po ng impormasyon ng Smart Communications na sa may bahagi po ng Ormoc Leyte, maging yung kanilang truck ay hinaharang po ng ilang mga residente sa pag-akalang relief goods ang kanila pong dala-dala doon. At katunayan, naranasan po natin yan, ang truck ng GMA News, particular po yung truck ng aming satellite news gathering team na sa pag-akala po ng mga residente na ito po yung relief goods ay hinaharang po ang mga truck na ito. Kaya ganun po kahirap ang sitwasyon at kadesperado ang mga residente doon. Kaya napaka-importante po na agad talaga na mapabilis ang dating ng mga tulong para sa kanila. Napupunan nyo po sa kanang bahagi po ng ating screen ay mga mensahe ng mga residente mula po sa iba't ibang panig ng Visayas na naapektuhan po ng bagyong Yolanda. Importante po ito lalo na po doon sa mga kamag-anak nila, hindi lang dito sa Maynila kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo na rin na nakakapanood po sa atin, na ito po yung mensahe ng inyong mga mahal sa buhay na naniniguro po na maayos po sila at nasa magandang kalagayan kahit pa yung pong mga bahay o di kaya po ay mga gusali ay na kanilang tinutuluyan ay nawasak po. At meron din pong Operation Bayanihan na ginagawa po ang Jemmy Kapuso Foundation at nakikita po ang numero na maaari nyo pong tawagan 981-1950 para sa inyo pong mga donasyon. Ito pong donasyon ay pwede pong in kind o in cash at maaari po itong ipadala direkta sa Jemmy Kapuso Foundation Office dito po sa may mismong compound ng Jemmy Network. Nakikita po natin din yung ibang mga mensahe at yung iba pa po mga mensahe na dinala po natin galing Leyte ay nakapost din po sa Jemmy News Online at website po ng Jemmy Network. Dandan po mga mensahe yun. So kung may pagkakataon po kayo, pwede nyo pong hanapin sa internet at baka sakali po na meron po kayo mahal sa buhay na nakapagpadala po sa akin ng sulat. Katunayan, meron na po mga nag-feedback galing Amerika, galing po sa ibang parte ng Pilipinas na nakita po nila yung sulat at kahit papano po ay napanatag po yung kanilang mga loob para po malaman na nasa maayos po silang kalagayan. Ito po nakikita nyo, nababasa po natin yung ibang mga mensahe. Bagamat malungkot po yung ilan ay meron din po na katulad po ito na masaya at nagsasabi na buhay po sila dito sa kanilang kinalalagyan sa ngayon.